Maaga pa lang, bago pa magbukang liwayway, gising na si Lira Mayon. Hindi dahil masipag siyang tao, kundi dahil wala siyang choice. Kapag late ka sa trabaho, lalo na kung janitress ka sa ospital, parang kasalanan mo lahat ng dumi sa mundo. Sa maliit nilang inuupahang kwarto sa gilid ng riles, kumakapal ang hamog sa bintana. Sa tabi ng lumang electric fan na halos ayaw nang umikot, humihinga ng paos ang anak niyang si Kayela Kiel. Nakabalot sa kumot, hawak ang dibdib. "Ma, huwag ka munang umalis," bulong ni Kiel, ang boses parang may bubog. "Parang hirap na naman ako." Napatigil si Lira, mabilis na lumapit. Sanay na siya sa ganitong eksena, kaya sa ilalim ng mesa, kinuha niya ang maliit na pouch na may inhaler at nebulizer tube na punit na sa gilid. "Sandali lang anak, hinga ka lang. Dahan-dahan," mahinahon niyang sabi habang inaayos ang mask. "Tingnan mo ako ha, 1, 2. Huminga si Kiel, unti-unting gumaan. Pero sa mata ni Lira, hindi nawawala ang takot. Kapag sumumpong ang asthma ng anak niya sa maling oras, pwedeng mapurnada ang trabaho niya. Kapag mapurnada ang trabaho niya, pwedeng wala silang pambayad sa renta. Kapag walang renta, baka sa kalsada sila tuluyan. Kinuha ni Lira ang lumang jacket na may bleach stains, sinuklay ang buhok gamit ang daliri, at tinignan ang sarili sa basag na salamin. Maputla ang mukha niya, may bakas ng puyat at sabon sa ilalim ng kuko. Hindi niya sinasadya, pero kahit anong gawin niya, parang lagi siyang may amoy sa paningin ng ibang tao. Ang amoy ng trabaho niyang minamaliit nila. Sa labas, naghihintay si Mang Simo Baredo, ang matandang guard na kapitbahay nila, nakaupo sa bangketa habang hinihihit ang kaping barako sa baso. "Oh, Lira," tawag nito. "Maaga ka na naman. Kumusta si Kiel?" "Okay na po sandali," sagot ni Lira habang sinisiguro ang bag niyang may baon at extra mask. "Pero alam niyo naman, pag nilalagnat o hinihingal, ako yung nanginginig." Tumanggo si Mang Simo, nakakunot ang noo. "Kung may kailangan, sabihin mo lang, huwag kang mahihiya." "Salamat po," sagot ni Lira, pero hindi niya kayang humingi ng sobra. Sa mundo nila, ang tulong ay laging may kapalit, kahit hindi sinasabi. Pagsapit niya sa Santa Isabel District Hospital, nagsisimula ng mag-ingay ang ospital. May mga pasyenteng nakaupo sa monoblock sa OPD. May umiiyak na bata sa pila ng pediatric. May ambulansyang kakarating pa lang sa ER. Sa gilid, naroon ang kantin ni Aling Cora Gimapang na lagi niyang dinadaanan para bumili ng tig-10 pisong pandesal. "Lira, o kain ka muna, ang payat mo na," tawag ni Aling Cora habang hinahalo ang lugaw sa malaking kaldero. "Pakamaliit to ako," sagot ni Lira habang nakangiti pa rin. "Sus, eto may tirang tukwa para sa'yo. Huwag ka na magbayad." Alanganin niyang tinanggap, pero sa loob-loob niya, malaking bagay na iyon. Sa mundo ng janitress, minsan ang tukwa ang nagiging tanghalian o. Pagpasok niya sa hallway, hindi pa man siya nakakarating sa janitor's closet, may maririnig na agad siyang halakhakan. "Uy, si Madam Map nandyan na!" sigaw ng isang babae. Lumingon si Lira at nakita sina Nurse Vian Lorente, Nurse Pauline Huario, at Nurse Chela Montemayor sa may nurse station. Maayos ang puting uniforme nila, mabango, parang bagong laba. Si Nurse Vian, head nurse sa ward, may lipstick na pulang-pula at tingin na parang laging may hinuhusgahan. Ma'am, good morning po," mahinang bati ni Lira, sanay nang wag tuminglaw. "Good morning," ulit ni Nurse Vian, sabay tapik sa ilong na kunwari ay nandidiri. "Bakit Lira? Naligo ka ba? Parang ibang klase yung amoy mo today ah." Nagtawanan ng iba. Si Nurse Chela nakasandal sa counter sumingit. "Baka ganing sa septic tank." "Ay,
Sorry, trabaho mo nga pala iyon. Gusto sanang lumunok si Lira para lunukin din ng kahihiyan. Pero ang tanging niyang nagawa ay tumanggo. Opo ma'am, maglilinis na po ako. Ah, maglilinis? Singit ni Nurse Pauline. Pakilinis din yung kantin mamaya. May spill kami kagabi. Tapos yung CR sa dulo. Ang baho. Ikaw na bahala. Hindi na siya nagtanong kung sino ang nagkalat. Sa ospital, automatic, kapag may dumi, sa janitress ibabagsak. Wala kang pangalan, may trabaho ka lang. Habang naglalakad siya papunta sa closet, nakasalubong niya si Miko Peralta, lab aide na may dalang tray ng specimen. Tahimik lang si Miko, laging nakayuko, parang laging nag-iingat sa mundo. Lira, bulong ni Miko. Pasensya na, narinig ko na naman sila. Ngumiti si Lira, pilit. Okay lang Miko, sanay na. Pero hindi siya sanay. Walang taong nasasanay sa panglalait. Natututo lang silang magtago ng sakit. Sa closet, kinuha niya ang mop, timba at disinfectant. Habang nagbubuhos siya ng tubig, sumagi sa isip niya ang lola niyang dati niyang inaalagaan, si Nanay Belen, na siyang nagturo sa kanya ng disiplina sa kalinisan. Nung nag-aalaga ka, sabi noon ng lola niya, ang dumi hindi lang nakikita sa sahig, nasa kamay, nasa mata, nasa ugali. Kaya kung lilinis ka, linisin mo ng tama. Dahil doon, kahit janitress lang siya, hindi siya bara-bara. Hindi siya yung tipong punas lang tapos okay na. Pinupunasan niya ang door handles, ang bed rails, ang gilid ng nurse station kung saan madalas dumapo ang kamay ng lahat. Alam niyang sa ospital, ang dumi ay pwedeng maging sakit. Sa hallway, dumaan ng nursing supervisor na si Miss Eloisa Kimpo, babae sa late 40s na mahigpit ang bun at mahigpit din ang standards. May hawak siyang clipboard at parang laging naghahanap ng mali. Lira Mayon, tawag nito. Napahinto si Lira, nakatayo ng tuwid kahit may hawak siyang map. Yes po ma'am, tingnan mo yung isolation room sa Ward 2. May audit tayo mamaya, ayusin mo. Kompleto dapat ang waste segregation. Malamig ang tono, pero hindi gaya ng panlalait ng mga nurse. Trabaho ang pinupuna, hindi pagkatao. Opo ma'am, pupuntahan ko po agad. Sa ER, biglang tumunog ang stretcher wheels. Isang pasyenteng lalaki ang pasugod na dinala, namimilipit sa sakit. Narinig ni Lira ang sigaw ng relative. Doc, tulungan niyo po, ang sakit ng tiyan niya. Nagkagulo ang paligid. Si Dr. Nestor Almario, resident surgeon, dumaan ng mabilis, naka-scrubs, pawisan, hawak ang chart. Anong vitals? BP? Pulse? Tanong niya sa staff. Si Nurse Rieger de la Peña, medyo kabado, nagbigay ng report. Doc, 90/60 siya, tachycardic, nagsusuka. Sabi ng kasama, 2 araw ng masakit. Mula sa gilid, pinagmamasdan ni Lira ang eksena habang naglilinis. Wala siyang karapatang makisali, pero ang mata niya sanay sa emergency. Napansin niyang ang oxygen tank sa gilid ay maluwag ang valve. Tahimik siyang lumapit, hindi sumisingit, at sinigulong nakasara at maayos ang flow meter. Napalingon si Dr. Nestor. Sandali lang, nagtagpo ang tingin nila. Ayusin mo yung suction line, utos ni Dr. Nestor sa kung sino mang malapit, pero walang gumalaw agad dahil abala ang lahat. Si Lira ang kumilos, mabilis, maingat, inaangat ang tube, tinitiyak na walang kink at inilagay sa tamang hook. Okay na po Dok, hiningang sabi niya. Hindi siya tinapunan ng masamang tingin, hindi rin siya pinuri, pero tumanggo si Dr. Nestor, isang maliit na kilos na parang sinasabing, nakita kita. Pagkatapos ng gulo, bumalik si Lira sa trabaho niya. Sa pantry, may natapon na kape sa sahig, may mga baso sa lababo na parang sinadyang iiwan. Habang pinupunasan niya, dumaan uli ang trio ni na Nurse Vian. Oy, bilisan mo ha, baka magkalat ka pa. Kung ano-ano kasing dinadala mo dito. Tapos wag ka masyadong dumikit sa station. Allergic ako sa... alam mo na. Ma'am, hindi po ako lalapit. Nanginginig ang kamay niya pero pilit pinakakalma ang sarili. Tumawa si Nurse Chela. Buti naman kasi baka mahawa pa kami ng kadugyutan. Nang lumayo sila, napahinto si Lira. Pinagmasdan niya ang basahan sa kamay niya. Hindi siya madungis, pagod lang siya.
At sa totoo lang, kung may dumiman, siya ang nag-aalis, pero sila ang may tapang maghusga. Mula sa dulo ng hallway, may nakapilang pasyente. Isang matandang babae na may IV, nakaupo sa wheelchair, naninginig. Lumapit si Lyra at tinapik ang balikat. "Nay, okay lang po kayo?" tanong niya. "Anak, parang hilo ako," Sagot ng matanda. Tumingin si Lyra sa bandang nurse station. Abala ang mga nurse sa paperwork at kwentuhan. Hindi siya nagreklamo. Tinulungan niyang ayusin ang kumot, pinatayo ang IV pole ng maayos at tinawag si Miko. "Miko, pakisabi kay Nurse Lani Paredes, may pasyente dito, nahihilo." Pakiusap niya. Tumanggo si Miko at tumakbo. Habang hinihintay, huminga ng malalim si Lyra. Sa utak niya bumabalik ang katotohanan. Hindi lang siya naglilinis ng sahig. Sa ospital, ang janitress minsan ang unang nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. At kahit tinatawanan siya, kahit tinatawag siyang Madam Mop, may pangako siyang hindi niya sinasabi kahit kanino. Hindi niya hahayaang may mamatay sa harap niya dahil lang sa pagmamataas ng ibang tao. Sa araw na iyon, wala pa siyang alam kung gaano kalapit ang isang gabing babaliktad sa tingin ng buong ospital sa kanya. Sa ngayon, ang alam lang niya, kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang umuwi kay Kiel at kailangan niyang manatiling matatag, kahit araw-araw siyang sinasagi ng mundo. Hindi na umalis sa isip ni Lyra ang huling sandali noong nakaupo ang matandang pasyente sa wheelchair, nanginginig habang ang nurse station ay abala sa papel at kwentuhan. Pagkatapos niyang utusan si Miko na tawagin si Nurse Lani Paredes, nanatili si Lyra roon, hindi nakikialam pero hindi rin umaalis, parang bantay na hindi opisyan. Maya-maya dumating si Nurse Lani Paredes, mabilis ang lakad, diretso ang mata. Hindi siya tulad ng iba na may halakhak habang may pasyenteng nahihirapan. Lumuhod siya sa harap ng matanda. "Nay, ano pong nararamdaman niyo?" tanong ni Lani habang hinahawakan ng pulso nito. "Parang umiikot ang paligid, anak," hingal ng matanda. "BP check?" sabi ni Lani sa isang utility staff. Pagkatapos, tumingin siya kay Lyra. Sandaling tinitigan ang kamay nitong may hawak pang basahan. "Ikaw ang tumawag?" mahinang tanong ni Lani. "Opo, napansin ko lang po nahihilo siya," sagot ni Lyra. Tumanggo si Lani, walang drama, pero ramdam ni Lyra ang bigat ng simpleng pagkilala. "Salamat, huwag ka ring alis dito. Bantayan mo muna habang kukuha ko ng chart." Pag-alis ni Lani, dumaan naman si Nurse Vian Lorente na parang may sariling hangin. Nakita niya si Lyra sa tabi ng wheelchair. "Ay wow, may pang-iinsultong tono. Nurse ka na ngayon, Lyra?" Hindi sumagot si Lyra, nilingon niya lang ang matanda, sinigurong hindi ito babagsak. "Huwag tang feeling," dagdag ni Vian, sabay taas ng kilay. "Pag may nangyari dyan, ikaw ang sisisihin. Janitress ka lang." Parang may humigpit na tali sa dibdib ni Lyra, pero tumanggo na lang siya. Sa loob-loob niya, kahit anong sabihin mo, basta hindi mapahamak to. Kinagabihan, pag-uwi niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang pintura at usok mula sa kapitbahay. Nasa kama si Kiel, nakaupo, nakahawak sa lumang libro. "Ma!" masiglang bati ni Kiel. "Tignan mo, nagdrawing ako. Ospital. Ikaw yung naglilinis." Gumiti si Lyra kahit pagod na pagod. "Ang ganda, anak. Bakit may maliit na puso sa tabi?" "Kasi ikaw yung pinakamabait sa ospital," sabi ni Kiel na parang simpleng katotohanan lang. Napayakap si Lyra sa anak niya. Sa mga ganitong sandali lang siya lumulambot. Pero kinabukasan, balik na naman siya sa lugar na parang paulit-ulit siyang ipinapaalala kung saan siya dapat. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang balitang kinatatakutan ng mga tao sa ospital. Audit. Isang umaga, nag-ikot sa hallway si Miss Eloisa Quimpo, bagong nursing supervisor na dalang clipboard at highlighter. Kasunod niya si Attorney Selena Monteclaro mula admin, hindi pa kilala ng lahat pero alatang may bigat ang presensya. May kasama ring infection control nurse na si Nurse Yazbel Dezon. Matalas ang mata, mahilig magtanong sa details. Lahat ng ward dapat ready, sabi ni Miss Eloisa sa harap ng nurse station. Waste segregation, PPE compliance, CR sanitation, walang palusot. Pagdaan nila sa pantry, hindi na iwasang masulyapan ni Miss Eloisa ang corner kung saan laging nakatambak ang mop at timba. "Bakit dito nakalagay?"
Tanong niya diretso kay Nurse Vian. Ma'am, janitor's equipment naman yan. Sagot ni Vian may halong ngiti. Si Lyra kasi minsan kung saan-saan inilalagay. Narinig niyang nangya ng kanyang pangalan pero hindi pa siya lumalapit. Nasa dulo ng hallway nagbubuhat ng trash bag. Lumapit si Miss Eloisa kay Lyra. Ikaw ang si Lyra Mayon? Opo ma'am, bakit dito ang equipment? May designated closet yan. Maingat na sagot ni Lyra. Ma'am, nasa closet po talaga. Pero madalas po, pinapalabas po sa akin yung mop kapag rush. Hindi ko po iniiwan dito ng matagal. Nilalagay ko po pag may uutos lang. Napatingin si Miss Eloisa kay Vian. Hindi nagsalita. Pero sapat na ang tingin para manahimik ang lahat. Lyra, sabi ni Miss Eloisa, punasan mo rin ang door handles ng pantry at nurse station. Lahat ng madalas hawakan, hindi lang sahig. Opo ma'am, sagot ni Lyra. Bagamat iyon na mismo ang ginagawa niya araw-araw. Pag-alis ng audit team, lumakas ang bulungan. Si Nurse Pauline, pabulong kay Chela, pero rinig pa rin. Grabe Lyra, feeling perfect. Kaya tayo napapagalitan eh. Baka sinipsip niya si Miss Eloisa, sagot ni Chela, halaghak ng halaghak. Si Lyra, nagpunas lang ng counter, parang walang naririnig. Pero sa totoo lang, bawat salita, parang maliit na pako sa loob niya. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang unti-unting paglapit sa kanya ni Dr. Nestor Almario. Isang tanghali, tinawag siya ni Dr. Nestor sa may supply room. Wala roon ang mga nurse na mahilig mangasar. Naroon lang si OR Tech Bernadette Det Yuson, babae na may matalim na kilay at mabilis na kamay. Laging may hawak na instrument list. Lyra, sabi ni Dr. Nestor, walang paligoy. Ikaw yung maingat mag-ayos ng gamit, di ba? Opo, Doc. Ginagawa ko lang po trabaho ko. Sagot ni Lyra, kabado. Baka may nagreklamo na naman. Hindi nagbago ang tono ni Dr. Nestor. May napansin ako, kapag ikaw ang nag-aayos ng waste segregation at pagpunas, mas konti ang contamination issues sa ER corner. Tsaka, marunong ka rin mag-setup ng suction line, tama? Napanganga si Lyra, sandaling hindi alam kung magsisinungaling o aamin. Doc, natuto lang po ako noon sa pag-aalaga. Tsaka, nakikita ko po kasi. Si Det, nakasandal sa abinet, sumingit. Doc, wag mo nang paiyakin. Kita ko rin yan. Tahimik lang yan si Lyra, pero ang linis magtrabaho. Napatungo si Lyra. Hindi po ako. Huwag kang matakot, sabi ni Dr. Nestor. Hindi kita pinapagawa ng bawal. Gusto ko lang na tulungan mo si Det sa inventory ng sterile packs kapag kulang tao. Kita mo tong list? Inabot niya ang papel. Check mo kung kumpleto ang dressing sets at sterile glove sizes. Kasi pag nagka-emergency, tayong lahat dehado. Tinanggap ni Lyra ang papel na parang mainit. Opo, Doc. Doon niya unang naramdaman na may lugar pala siya sa ospital na hindi lang dumi ang katapat. Ngunit alam niyang kapag nalaman iyon ng mga katulad ni Nurse Vian, hindi matatapos sa chismis. At tama siya. Isang hapon, habang daladala niya ang baon niyang kanin at tuyo, nakabalot sa lumang plastik, pumasok siya sa pantry. Uupo na sana siya sa sulok, doon sa upo ang lagi niyang ginagamit, malapit sa mop sink, dahil iyon lang ang pwede sa kanya ayon sa hindi nakasulat na batas ng mga nurse. Pagbukas niya ng bag, nakita niyang wala ang baon. Naghanap siya sa mesa, sa tabi ng microwave, sa ibabaw ng counter. Wala. Teka, bulong niya. Lumalakas ang tibok ng puso. Narinig niya ang tawa sa likod. Nandoon sina Nurse Chela at Pauline. Ano, hinahanap mo? Tanong ni Chela, kunwari inosente. Yung baon ko po, sagot ni Lyra. Pilit na mahinahon. Ah, sabi ni Chela, sabay turo sa basurahan. Baka doon, akala ko kasi basura. Amoy tuyo eh, parang may kumaladkad sa sikmura ni Lyra. Dahan-dahan niyang nilapitan ng basurahan. Doon niya nakita ang plastic na may kanin, nakadikit sa mga used tissue at balat ng saging. Hindi siya imiyak, hindi siya sumigaw. Pumikit lang siya, huminga ng malalim, saka kinuha ang plastic. Hindi para kainin pa, kung hindi para itapon ng maayos. Kasi kahit paano, ayaw niyang magkalat. Paglingon niya, nakita niya si Miko sa pintuan, namutla. Lyra, bulong ni Miko, nanginginig. Nakita ko pero natakot ako. Okay lang Miko, hindi mo kasalanan. Sa labas ng pantry, nakasalubong niya si Jonah, intern pharmacist. May hawak na maliit na paper bag. Lyra, wait! Sabi ni Jonah, may extra sandwich dito. Kumuha ka. Hindi ako gutom. Alam ni Lyra na nagsisinungaling si Jonah.
Pero tinanggap niya pa rin. Dahil kailangan niya. Salamat, mahinang sagot niya. Hindi ko alam paano ako babawi. Bawi ka sa sarili mo. Sagot ni Jonah. Huwag mong hayaan na gawin ka nilang basahan. Sa mga sumunod na buwan, lalong dumami ang pasyente. Parang laging may dumadating na may appendicitis, gallbladder infection, mga tiyan na namimilipit. Puno ang ER, puno ang ward. Ang mga nurse, imbis na mas maging disiplinado, mas naging iritable. Kapag pagod ang tao, lumalabas ang tunay na ugali. Isang araw, may memo na idinikit sa bulletin board. Visiting Consultant Surgeon, Dr. Leandro Vicedo. Major cases coverage. Nakita yun ni Lyra habang nagwawalis. Narinig niyang nag-uusap sina Dr. Nestor at Det sa may hallway. Ghost doctor yan, bulong ni Det. Hindi napapansin si Lyra. Ang galing daw, pero pag may aberya, nawawala. Sumagot si Dr. Nestor, mabigat ang boses. Kaya kailangan nating maging handa. Kasi sa dulo, pasyente ang kawawa. Tahimik si Lyra habang nakikinig. Sa puso niya, may kumikirot na kaba na hindi niya maipaliwanag. Para bang may paparating na araw na magpapasubok sa lahat ng kinikimkim niyang lakas. Sa gabi, pag-uwi niya, nadatnan niyang hinihingal si Kiel ulit, hawak ang dibdib, nangingilid ang luha. Ma, natatakot ako, bulong ni Kiel. Yumuko si Lyra, pinisil ang kamay ng anak. Ako rin anak, pero matapang tayo. Lagi nating pinipiling huminga kahit mahirap. At sa pagyakap niya kay Kiel, isang bagay ang malinaw. Habang lumalaki ang gulo sa ospital, habang dumadami ang pagkukulang ng sistema at lumalakas ang panimira ng mga taong mayayabang, si Lyra ay unti-unting hinuhubog ng panahon, hindi para gumanti lang, kundi para maging handang tumayo kapag dumating ang sandaling walang ibang kikilos. Mahigpit ang yakap ni Lyra kay Kiel ng gabing iyon, habang sa labas ay nag-aaway ang ingay ng tren at tahol ng aso. Sa dibdib ng bata, unti-unting kumalma ang hininga. Pero sa dibdib ni Lyra, may kaba na parang may mabigat na bato na nakapatong. Ako rin anak, pero matapang tayo. Hindi niya alam kung para kanino talaga ang sinabi niyang iyon. Para ba kay Kiel o para sa sarili niyang araw-araw nilalamon ng hiya sa ospital. Kinabukasan, pumasok siya ng mas maaga. Mas maaga pa sa mga nurse na mahilig magpa-cute sa station. Tahimik ang hallway. Amoy disinfectant at lumang pintura. Sa bulletin board, nakasabit pa rin ang memo. Visiting Consultant Surgeon, Dr. Leandro Vicedo. Parang paalala ng isang pangakong hindi sigurado kung tutuparin. Habang nagbubuhos si Lyra ng tubig sa timba, narinig niya ang boses ni Det Yuson sa may OR corridor. Kausap si Dr. Nestor Almario. Doc, pag dumating yung major case mamaya, sana present talaga si Vicedo, sabi ni Det. Mababa ang boses. Ayoko na nung last time na iwan tayo sa ere. Sumagot si Dr. Nestor, halatang puyat. Hindi tayo pwedeng umasa sa sana, Det. Gawin natin yung kaya nating kontrolin. Nang mapansin ni Dr. Nestor si Lyra, tumanggo siya sandali. Hindi iyon ngiting pang-comfort, pero sapat para maramdaman ni Lyra na hindi siya invisible. Tanghali pa lang, dumami na agad ang pasyente sa ER. May batang may lagnat, may matandang inatake sa paghinga, may motor accident na naninginig sa sait. Si Lyra nasa gilid, naglilinis ng dugo sa sahig, nagdi-disinfect ng stretcher rails, nagtatali ng trash bag ng maingat. Bandang alas 5 ng hapon, biglang bumukas ang pinto ng ER na parang may hinabol ng hangin. May dalawang lalaking nagbuhat ng isang pasyente sa improvised stretcher. Isang lalaking nasa 50s, pawis na pawis, maputla, hawak ang tiyan, halos hindi makasalita. "Doc, tulong!" Sigaw ng isang babae. Imiiyak. "Si Ramon po to. Kanina pa masakit ang tiyan niya. Biglang lumala." Lumapit si Nurse Rigor, nanginginig ang kamay habang kinukuha ang BP cuff. "Ma'am, dito po. Ilagay natin sa bed. Ramon Kabiling po. Tricycle driver lang po yan. May mga anak kami. Doc, huwag niyo siyang pabayaan." Sumulpot si Dr. Maris Tordesillas, Head of Anesthesia. Nakataas ang kilay habang sinusuri ang pasyente. "BP, 90/60 Doc," sagot ni Rigor. "Pulse, 120. Pinisil ni Dr. Maris ang tiyan ni Ramon. Napamura siya sa ilalim niyang hininga. Rebound tenderness, possible perforation. Kailangan OR. Nasaan si Dr. Nestor? "Doc, nasa ibang emergency call siya," sagot ni Rigor. "Sabi ng station, nasa kabilang barangay pa. Yung consultant, si Dr. Leandro Vicedo, siya dapat naka-assign." Parang may malamig na dumaan sa hangin nang mabanggit ang pangalan.
Narinig iyon ni Lyra habang nagdidikit ng caution sign sa basa. Call him, utos ni Dr. Maris, mabilis. Ngayon na! Tumakbo si Toby Kasilag, med clerk na laging chismoso pero ngayon seryoso, hawak ang cellphone. Doc, tinatawagan ko na. Ringing, ringing. Wala. Text mo, tawagan mo ulit, singhal ni Dr. Maris. Sa gilid, umiiyak si Eden Kabiling, asawa ni Ramon, hawak ang braso ng pasyente. Ramon, anak, huwag kang libitaw. Humingi ng consent si Nurse Lani Paredes, dumating mula ward, mabilis kumilos. Ma'am Eden, kailangan nating mag-sign dito. Emergency surgery possible. Kailangan nating iligtas siya. Pipirma po ako, agad na sagot ni Eden, nanginginig ang kamay. Basta iligtas niyo siya. Habang pinapapirma si Eden, tumingin si Nurse Vian sa paligid, parang nag-aabang kung saan pwedeng ipasa ang sisi. Bakit kasi dumating ng ganito? Wala tayong surgeon dito. Diyos ko. Vian, hindi ito oras ng reklamo. Putol ni Miss Eloisa Kimpo na biglang dumating, dala ang clipboard, pero ngayon ang mukha niya ay hindi pang audit, pang krisis. Ano ang plan? Dr. Maris, I can induce anesthesia and stabilize, sagot ni Dr. Maris, mabilis at tuyo. Pero I need a surgeon now. Si Toby, halos maiyak, tumingala. Doc, hindi po sumasagot si Dr. Leandro. 2 missed calls, text unread. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Dr. Maris. Sumilip siya, si Dr. Nestor. Nasaan ka? Bungad ni Dr. Maris. Traffic, nasa may rotunda pa ako, sagot ni Dr. Nestor sa kabilang linya. Hingal at maingay ang background. Anong case? Perforated abdomen, dying, consultant no show. Sandaling tahimik sa tawag, tapos bumulong si Dr. Nestor, mas mabigat ang boses. Prepare OR, stabilize, I'll be there. Doc, ilang minuto? Halos pasigaw na tanong ni Dr. Maris. Hindi ko masabi, maybe 30, maybe 40. Bumigat ang hangin. 40 minuto para sa pasyenteng bumabagsak ang BP ay parang panghabang buhay. Sa tabi ng ER bed, napapikit si Eden. Doc, please, please. Napatitig si Lyra sa eksena. Narinig niya sa ulo ang boses ng yumaong mentor niya noon sa isang misyong sa probinsya, ang retired surgeon na si Dr. Gaudencio Magsino. Noong dalaga pa siya at sumama bilang assistant sa outreach, tinuruan siya nito ng basic sterile technique, tamang paghawak ng instruments at kung paano magkontrol ng pagdurugo sa simpleng incision at suturing ng sugat. Huwag mong hahawakan ng hindi mo alam, sabi noon ni Dr. Gaudencio. Pero kapag may buhay na nakasalalay at wala ng ibang kikilos, kailangan mong maalala ang tamang proseso. Hindi tapang ang laban, disiplina. Nakakurap si Lyra. Ngayon, buhay na nga ang nakasalalay at ang problema, wala ngang dumarating. Lumapit si Det Yuson kay Lyra, mabilis ang tingin sa paligid, parang may secret. Lyra, sumama ka sa OR corridor. Nako, Det, janitress lang ako, bulong ni Lyra, pero sumunod pa rin, dala ang kaba. Sa OR prep area, si Det nagbukas ng cabinet, kunuha ang instrument trace at hinarap si Lyra. Kailangan ko ng maingat, ikaw lang ang kilala kong hindi naninginig kapag nagbibilang. Det, delikado to, pabulong ni Lyra, halos walang boses. Delikado na sa ER, Lyra, balik ni Det, seryoso. Hindi tayo naglalaro. Dumating si Dr. Maris, nakasuot na ng cap at mask, mabilis huminga. Nasaan ang scrub nurse? Papunta na, sagot ni Det. Sina Nurse Lani at si Rigor ang mag-a-assist. Sumingit si Lyra, nanginginig ang kamay. Doc, ano po ang kilala niyo sa akin? Tumingin si Dr. Maris kay Lyra, hindi mapanguhusga, kundi parang nag-a-assess ng isang taong pwedeng pagtiwalaan. Ikaw yung maingat sa sterile field, di ba? Ikaw yung nag-setup ng suction at nag-aayos ng lines. Tumanggo si Lyra, ramdam niyang lumulunok ang puso niya. Opo. Then help with prep. No heroics. Madiin na sabi ni Dr. Maris. Prep, instruments, suction, gauze. Understood? Opo. Iyon ang unang utos. Hindi pa operasyon, pero alam ni Lyra, sa bilis ng oras, baka may sumunod na higit doon. Dinala si Ramon sa OR. Ang ilaw, maliwanag at malamig. Umiiyak si Eden sa labas, hinaharang ng guard. Si Mang Simo naka-duty sa koridor.
Pinapakalma ang babae. Ma'am, tiwala lang, sabi ni Mang Simo. Ginagawa nila lahat. Sa loob, nagsimula ang anesthesia. Si Dr. Maris, mabilis mag-intubate. Ventilator on, monitor. BP dropping, sabi ni Nurse Rigor, nakatingin sa screen. Doc, 80-50. Fluids, start vasopressor. Utos ni Dr. Maris. Det, suction ready. Si Lira, nanginginig ang kamay, pero maingat. Inayos ang suction tubing, sinigurong walang kink, nakahook sa tamang posisyon. Inabot niya ang sterile drape sa scrub area, sinunod ang tamang paghawak, hindi hinahawakan ang dapat sterile. Dumating si Nurse Lani, nakascrub, halos di makahinga sa bilis. Nasaan si Dr. Nestor? Traffic, sagot ni Det, pabulong. Sa puntong iyon tumunog ang speakerphone ni Dr. Maris. Si Dr. Nestor. Binuksan niya at inilagay sa gilid para marinig. Doc, we're in OR, sabi ni Dr. Maris. Patient crashing. Listen, boses ni Dr. Nestor, halatang tumatakbo ang isip. Do damage control. Prep. Open if needed. Minimum to relieve and control contamination. Det. Lani, you know the steps. Lira, stay with instruments and suction. Follow Det. Nanlamig si Lira nang marinig ang pangalan niya sa instruction. Parang hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o tumuloy. Sa labas ng OR door, narinig nila ang boses ni Nurse Vian, nanginginig sa takot. Hindi pwede to, wala tayong surgeon, magiging issue to. Pinandilatan siya ni Miss Eloisa sa hallway. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang humarang. Sa loob, mas lumala ang vitals. BP 70-40, sabi ni Rigor. Tinignan ni Dr. Maris si Det at Lani. Isang tingin na puno ng bigat. We can't wait. Huminga ng malalim si Lira. Sa loob ng mask niya, halos marinig niya ang sariling dasal. Lira, sabi ni Det, pabulong pero matatag. Kaya mo to. Hawak mo yung suction. Count instruments. At kung sabihin ni Doc, bibigay mo agad. Tumanggo si Lira. Hindi dahil kumpiyansa siya, kundi dahil wala nang ibang pagpipilian. Sa mga sumunod na minuto, naging mabilis ang lahat. Sterile draping, incision prep, suctioning, instrument passing. Si Lira sa gitna, hindi na janitress sa mata ng oras, kundi kamay na kailangan ang tama ang galaw. Kasi isang maling galaw, isang buhay ang kapalit. Sa speakerphone, naririnig ang boses ni Dr. Nestor. Control contamination, suction, pack, don't go deep. Lira, suction here. Utos ni Det. Lumapit si Lira. Maingat ang paglapit. Sinunod ang direksyong itinuro ni Det at Lani. Pumalo ang amoy ng dugo at infection kahit may mask. Ramdam ni Lira ang init ng ilaw sa noo. Doc, we need clamp, sabi ni Lani. Inabot ni Lira ang clamp ng tama ang hawak. Hindi nanginginig kahit gusto niyang gumuho. Sa tenga niya naririnig niya ang umiiyak na boses ni Eden sa labas. At sa utak niya ang boses ni Kiel. Ma, natatakot ako. Ramon, bulong ni Dr. Maris habang minomonitor ang anesthesia. Laban. Sa gitna lang tension, tumunog ang pinto ng OR. Bumukas at halos sabay-sabay silang napalingon. Si Dr. Nestor Almario, pawisan, hingal, nakasuot ng scrubs, mabilis na nag-sanitize ng kamay habang papasok. Good, sabi, higpit ang boses. You stabilized him. Hindi sumagot si Lira. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas matatakot. Ang alam lang niya, ang gabing iyon, sa loob ng ilang minutong walang dumating na doktor, may ginawa siyang hindi niya kailanman inisip na magagawa niya. Hindi para magpahangga, kundi para hindi mamatay ang isang taong may naghihintay sa labas. At sa sulok ng OR, si Nurse Vian nakasilip lang sa maliit na bintana, tuluyang namutla dahil nakita niyang ang Madam Mop na kinukutya nila araw-araw ang isa sa mga kamay na nagpanatili ng buhay bago pa dumating ang dapat sanang nandito. Nang bumukas ang pinto ng OR at pumasok si Dr. Nestor Almario na pawisan at hingal, parang may hangin na biglang bumalik sa loob ng silid. Hindi dahil naging madali ang lahat, kundi dahil may dumating na taong may legal at lisensyang karapatan. Gumawa ng mga susunod na hakbang. Good, sabi ni Dr. Nestor habang nagsusuot ng sterile gown na tinutulungan ni Det Yuson.
You stabilized him. Sa isang sulok, nakatayo si Lyra, hawak pa rin ang suction handle. Hindi niya alam kung bibitaw ba siya o mananatiling parang halige. Nanginginig ang tuhod ga, pero ayaw niyang makita ng iba. BP? Tanong ni Dr. Nestor. 85/50. Sagot ni Nurse Rigor. Keep the vasopressor. Lani, suction. Det, instrument count. Lyra, stay with det. Utos ni Dr. Nestor. Diretso. Walang emosyon. Pero sa paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ni Lyra, may pahiwatig ng tiwala. Sa speakerphone, pinatay na ni Dr. Maris Tordesillas ang tawag. Ngayon siya ang nakatutok sa monitor. O2 sats, stable. Let's finish this. Ang mga susunod na minuto ay parang dumulas na hindi na mababalikan. Si Dr. Nestor ang gumawa ng mga critical na step, ang pagkontrol sa source, ang pagmanage ng contamination, ang mas maayos na closure. Si Lyra sa tabi ni Det, nagbilang ng instruments, nag-abot ng gauze at nag-ayos ng suction line tuwing kailangan. Clamp, utos ni Dr. Nestor. Clamp, ulit ni Nurse Lani. Inabot ni Lyra kay Det, si Det kay Lani, si Lani kay Dr. Nestor. Parang isang mahabang kadena ng kamay na iisa lang ang layunin, huwag mamatay ang pasyente. Sa labas ng OR sa hallway, naglalakad ng pabalik-balik si Eden Kabiling. Halos hindi na makapagsalita sa pag-iyak. Hawak siya ni Mang Simo Baredo sa balikat. "Ma'am, hinga lang," sabi ni Mang Simo. Mababa ang boses. "Huwag ka munang bumigay, may mga anak ka." "Kuya, ayoko siyang mawala," singhot ni Eden. "Tricycle lang kami, pero mabait yan. Araw-araw yan nagbabanat ng buto." Sa kabilang dulo, si Miss Eloisa Kimpo nakatayo sa tabi ng pinto. Nakasiksik ang clipboard sa dibdib niya, parang pinipigilan ng sarili na magalit. Alam niyang pagkatapos ng gabing ito, hindi lang buhay ang pag-uusapan, pati papel, paninise at posibleng tanggalan. Sa maliit na bintana ng OR door, sumilip si Nurse Vian Llorente. Namutla siya nang makita si Lyra sa loob. Hindi siya pumasok, hindi siya tumulong, pero nasa mata niya ang takot. Takot na may masasaksihan siyang babalik sa kanya parang boomerang. Pagkalipas ng halos isang oras, bumukas ang OR door. Lumabas si Dr. Nestor. May bakas ng pagod sa mata pero matatag ang tindig. "Stable," sabi niya. Diretso kay Eden. "Nasa recovery na siya. Malakas ang infection pero nailampas natin sa delikado." Nahandusay si Eden sa upukan. Salamat po." Hindi nagpahiro si Dr. Nestor. Tumango lang siya at lumingon kay Miss Eloisa. "We need to document everything. Now." Sa loob, nag-alis na ng glove si Lyra. Nanginginig ang daliri niya habang hinuhugasan ng kamay. Si Dr. Maris, nakaupo sandali sa stool, huminga ng malalim. "Lyra," tawag ni Dr. Maris, hindi na matigas ang boses. "Good job sa suction at prep. Kung hindi mabilis ang setup, mas bumagsak siya." Natigilan si Lyra. Para siyang batang biglang tinawag sa harap ng klase. "Doc, ginawa ko lang po, kasi wala na po." "Exactly," sagot ni Dr. Maris. "Wala na, kaya kumilos tayo." Lumapit si Det, tinapik ang braso ni Lyra. "O ayan, buhay yung tao. Huwag kang mag-collapse ngayon." Ngumiti si Lyra ng bahagya, pero nang lumingon siya sa pinto, nakita niyang wala na si Nurse Vian Llorente. Umalis na, parang tumakas bago pa siya mapansin. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, kumalat na ang balita sa ospital. Hindi ito yung tipong balitang successful surgery lang. Ito yung balitang may halong chismis, takot, at interes. "Uy, narinig mo? Yung janitress daw, nasa OR." Bulong ng isang ward clerk na si Nika Roque. "Ha? Paano yun? Illegal yun," sagot ng isang utility na Bong Abarques. Nakakunot ang nulo. Kasi daw walang dumating na doktor. Si Dr. Vicedo, ghost nga raw. Si Lyra habang nagwawalis ng hallway, naririnig ang pira-pirasong usapan, pero hindi siya tumitingin. Ayaw niyang magmukhang naghahanap ng atensyon. Sa nurse station, si Nurse Vian, nakaplantang mukhang concerned, pero ang totoo ay nag-iipon ng depensa. "Miss Eloisa," sabi niya, kunwaring mahinahon, "hindi po ba delikado na may janitress sa OR? Paano kung ma-infect ang pasyente? Paano kung magka-issue tayo?" Tumingin si Miss Eloisa sa kanya. Parang tinataya kung totoo ang concern o paninira. "Vian, kung concern ka sa infection,
Bakit hindi humarinig sa'yo yan noong kumakalat ang basura sa pantry at ginagawa mong storage ang mop area? Nabigla si Vian. Ma'am, hindi po. Stop! Putol ni Miss Eloisa. May inquiry. Dun mo ilabas lahat ng sinasabi mo. Bandang tanghali, pinatawag si Lira sa admin office. Nasa loob si Dr. Hernan Ibay, Medical Director, si Attorney Selina Monteclaro at si Miss Eloisa. Parang tatlong pader na hindi mo alam kung sasandalan ka o didiinan. Umupo si Lira sa harap nila. Hawak ang sarili niyang kamay para hindi maghalata ang panginginig. Lira Mayon, sabi ni Attorney Selina. Malamig pero hindi bastos. We are conducting a fact-finding inquiry about last night's incident. Be honest, what exactly did you do inside the OR? Nilunok ni Lira ang laway. Ma'am, tumulong lang po ako sa prep, sa suction, sa pag-ayos po ng instruments bilang at pag-abok po kapag sinabi ni Det o ni Nurse Lani. Did you perform any surgical step? Tanong ni Attorney Selina, diretsahan. Napailing si Lira agad. Hindi po ako doktor. Sumunod lang po ako sa utos. Natakot nga po ako pero bumabagsak na po yung BP ng pasyente at wala pong sumasagot sa consultant. Tumihim si Dr. Hernan. Who initiated the decision to proceed? Doc Maris po ang nagsabi na hindi na pwedeng maghintay, sagot ni Lira. At si Dr. Nestor po, naka-speaker. Nagbigay ng instructions habang papunta. Tumanggo si Miss Eloisa. Confirmed, we have call logs. Sumingit si Attorney Selina. There's a legal risk here, Lira. But there's also an ethical context, imminent danger, and absence of assigned physician. We need a full timeline. Doon pumasok si Mang Simo Baredo. May dalang maliit na USB. Ma'am, Doc, sabi ni Mang Simo. Nakuha ko po yung CCTV timeline sa hallway. Kita po dito yung oras ng pagdadala kay Ramon, yung paglabas-labas, at yung wala talagang dumating na consultant. Tinanggap yun ni Miss Eloisa. Napatingin kay Dr. Hernan. This helps. Sa labas ng admin office, nag-aabang si Miko Peralta. Halatang kabado pero matapang sa sarili niyang paraan. Nang lumabas si Lira, agad siyang lumapit. Lira, okay ka lang? Bulong ni Miko. Hindi ko alam, sagot ni Lira. Mahina, baka tanggalin nila ako. Hindi ka dapat tanggalin, sabat ni Jonah Sarmiento. Dumating din, hawak ang papel bag. Kung may dapat managot, yung hindi dumating. Hindi pa tapos ang araw, pero may sumunod pang suntok. Sinimulan ni Nurse Vian ang paninira. Sa pantry, narinig ni Lira ang bulungan ni Pauline at Chela. Uy, si Lira daw nag-aambisyon, feeling surgeon, sabi ni Chela. Baka gusto niya maging nurse, sagot ni Pauline, natatawa. Pero dugyot pa rin. Si Lira, hindi na sumagot, pero may mas masakit. Narinig niya ang isang bagong clerk na si Nika Roque na nagtanong. Inosente ang tono. Totoo po ba? Baka makasuhan siya. Hindi niya sinisi ang clerk. Natural lang matakot ang tao sa bawal. Pero gusto niyang sumigaw. Kung kayo yung asawa ng pasyente, gusto niyo bang maghintay hanggang mamatay? Kagabihan, pauwi siya. Dala ang bigat. Pagbukas niya ng pinto ng inuupahan nila, nakita niyang gising si Kiel. Nakaupo sa kama, hawak ang drawing na ospital. Ma, mahina ang boses ni Kiel. Narinig ko sa kapitbahay may nangyari daw sa ospital. Ikaw ba yun? Umupo si Lira sa tabi niya. Anak, may pasyente. Muntik na siyang mawala. Tinulungan lang namin. Natakot ka ba? Tanong ni Kiel. Napangiti si Lira pero may luha sa sulok ng mata. Oo, natakot ako. Pero may mga takot na hindi mo pwedeng takbuhan. Kinabukasan, lumabas ang memo. Temporary suspension of privileges ng visiting consultant na si Dr. Leandro Vicedo, pending investigation. Hindi pa iyon final pero malaking bagay na may nakasulat na pangalan. Hindi si Lira ang unang tinuro, kundi ang taong dapat nandoon. Sa staff corridor, nagkasalubong sina Dr. Nestor at Lira. Saglit lang tumigil si Dr. Nestor. Hindi mahilig sa mahahabang salita. Lira, sabi niya, I'll back you up. You followed instructions. You saved time. Doc,
Baka pumawalan ako ng trabaho. Mahina niyang sagot. Tumitik si Dr. Nestor sa kanya. Mas mahalaga sa iyo ang trabaho, pero mas mahalaga sa pasyente ang buhay. At yun ang pinili mo. Hindi ka nag-iisa. Nang umalis si Dr. Nestor, si Lyra ay nanatiling nakatayo, parang hindi pa rin makapaniwala. Sa paligid, may mga mata na nagmamasid. Iba humahanga, iba naiinggit, iba takot. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya basta Madam Mop. May pangalan na siyang binibigkas sa mga meeting at memo. At sa gitna ng investigasyon, paninira at banta ng kaso, may umuusbong na tahimik na pagbabago. Unti-unting gumagalaw ang sistema para bigyan siya ng pagkakataong umangat. Hindi dahil gusto niyang pumorma, kundi dahil napatunayan niyang kaya niyang tumayo sa oras na walang ibang kikilos. Hindi na nawala sa isip ni Lyra ang sinabi ni Dr. Nestor Almario. Hindi ka nag-iisa. Pero kahit ganon, iba pa rin ang bigat kapag ikaw ang nasa gitna ng usapan. Kapag bawat pagdaan mo sa hallway ay may matang sumusunod, may bibig na may gustong sabihin, at may mga taong naghihintay lang na madapa ka. Ilang araw matapos ang insidente, muling pinatawag si Lyra sa admin. Sa mesa, naroon ulit si Attorney Selena Monteclaro, si Dr. Hernan Ibay at si Miss Eloisa Quimpo. Ngulit ngayong araw na ito, hindi na ganun kabigat ang hangin. Parang may desisyon na. Lyra, bungad ni Dr. Hernan. Nireview namin ang timeline, call logs, CCTV at witness statements. Walang evidence na lumampas ka sa ginawa mong support rule at malinaw na emergency iyon. Napapikit si Lyra, parang biglang bumitaw ang isang tali sa dibdib niya. Doc, salamat po. Tumingin si Attorney Selena sa kanya. Seryoso pa rin pero mas malumanay ang tono. This doesn't mean you're encouraged to do medical acts again. Pero ang nangyari ay exception, imminent danger. Ang focus ngayon, paano natin mapapalakas ang system para hindi na maulit ang ganitong senaryo. Sumingit si Miss Eloisa, diretso sa punto. At may isa pa, Lyra, nakita namin ang pagiging maingat mo sa sterile handling. May program ang hospital sa pakikipag-ugnayan sa test na partner natin, sterile processing at OR support training. May allowance. Interesado ka ba? Hindi agad nakasagot si Lyra. Parang hindi niya kayang paniwalaan na may pagkakataong ganito para sa kanya, sa janitress na laging nilang tinatawag na madungis. Ma'am, kung papasa po ako, pwede? Mahinang tanong niya. Hindi lang pwede, kailangan. Kasi may kulang tayo sa disiplinadong tao. Paglabas ni Lyra sa admin office, bumungad si Det Yuson sa hallway, parang naghihintay. Oh, tanong ni Det, taas kilay. Tinatanggal ka na ba o pinapapirma ka na ng autograph? Nangiti si Lyra kahit nanginginig pa rin. May training daw, OR support. Tumawa si Det pero may kislap ng tuwa. Sabi ko sa'yo, may bagay ka, hindi ka pang mop lang. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang bagong routine ni Lyra. Umaga, trabaho pa rin bilang janitress, pero mas inayos ni Miss Eloisa ang schedule niya. Hindi na siya puro septic tank at flooded CR, may rotation na mas patas. Pagkatapos ng duty, may classes siya sa partner center, basic sterile processing, instrument care, infection control documentation. Sa una, mahirap. Pagod na siya tapos mag-aaral pa. Sa jeep pauwi, nakapikit siya habang hawa ang module. Minsan, halos bumabagsak ang ulo niya sa balikat ng katabi niya. Isang gabi, nakaupo siya sa kama sa inuupahan nila, nagbabasa ng handout. Tumingin si Kiel sa kanya, hawak ang lapis. Ma, tanong ni Kiel, nag-aaral ka na rin? Oo, sagot ni Lyra, numiti. Para mas tumaas trabaho ko, para mas kaya akong bumili ng gamot mo. Lumapit si Kiel at yumakap. Ma, proud ako sa'yo. Hindi humikhib si Lyra, pero may luha siyang nilunok. Kasi noon, parang laging siya ang nahihiya. Ngayon, may batang nagpaparamdam sa kanya na may dahilan siyang pagpatuloy. Sa ospital naman, hindi pa rin nawawala ang mga chismis. Si Nurse Vian, kahit may takot na ngayon, hindi pa rin tumitigil sa pag-ikot ng kwento. Pero mas kaunti na ang nakikinig. Kasi may memo na, may documentation, at higit sa lahat, may reputasyon na hindi kayang buwagin ng chismis lang.
Isang umaga sa pantry, sinubukan pa rin ni Vian na magpasingit. Ay, Lira! Sabi niya, kunwari casual. Narinig ko nagtitraining ka na raw. Baka naman. Lumaki na ulo mo. Hindi na tumungo si Lira tulad ng dati. Tumayo siya ng maayos, hawak ang sariling tumbler. Ma'am Vian, Mahinahon niyang sagot, hindi po lumaki ulo ko. Lumaki lang po yung responsibilidad ko sa sarili ko at sa anak ko. Nagulat si Vian. Hindi siya sanay na sagutin ng ganito. Sa likod, naroon si Nurse Isabel Dizon, infection control. Narinig ang usapan. At kung lumaki man ang ulo niya, mas gusto ko yan kaysa lumaki ang infection rate natin. Malamig nitong sabi. Natahimik si Vian. Sa ospital, kapag infection control na ang nagsalita, wala nang daldal. Dumaan ang panahon. Hindi ito biglang yumaman si Lira, hindi rin biglang naging perpekto ang buhay, pero gumagalaw ito, unti-unting umaangat. Lumipas ang halos 2 taon. Sa Stan Isabel District Hospital, nagbago ang mga mukha sa hallway. May mga nurse na lumipat, may mga bagong graduate na pumasok. Si Nurse Chela Montemayor na dati malakas mang-asar, na-reassign sa ibang facility matapos ma-involve sa meditation discrepancy na sinubukang itago. Hindi si Lira ang nag-imbento, lumabas iyon sa audit. Si Nurse Pauline Juario naman, lumipat ng ospital sa kabilang bayan, dala ang reputasyong mahilig mang-bully. Si Nurse Vian, siya ang pinakamatagal lumaban. Ngunit ang problemang kinaharap niya ay hindi ganti ni Lira, kundi ang sarili niyang record. Sa admin hearing, lumabas ang pattern. Mocking behavior, discriminatory remarks at falsified incident notes na sinubukang ibaliktad ang kwento noong gabing no-show ang consultant. May mga witness statements, kasama na roon si Miko na sa wakas ay nagkalakas loob at pati si Aling Cora na nagbigay ng written complaint tungkol sa mga pang-aalipusta sa pantry. Sa araw ng hearing, hindi sumipot si Lira para manood. Nasa trabaho siya kasi hindi niya kailangan ng eksenang pagkatalo ng iba para maramdaman ang tagumpay. Ang tagumpay niya ay ang pagbangon niya mismo. Nang matapos ang hearing, lumabas ang desisyon. Suspension si Vian, mandatory training at hindi na siya irerekomenda sa supervisory role. Hindi ito dramatic na kulong o tanggal agad, pero sapat para magtanda ang ospital. May consequence ang pang-aapi. Kasabay ng lahat, mas naging stable si Kiel. Nakabili si Lira ng mas maayos na nebulizer at hindi na sila laging nag-aalala sa renta dahil tumaas ang kita niya bilang Certified Sterile Processing or OR support staff. Hindi pa rin marangya, pero hindi na rin sila palaging nakasabit sa patalim. Isang araw, habang naka-duty si Lira sa sterile supply, dumating si Ramon Kabiling. Mas payat, may peklat pa rin pero nakalakad na. Kasama niya si Eden at 2 anak na halatang nahihiya sa loob ng ospital. Ma'am, ikaw po ba si Lira? Tanong ni Eden. Nanginginig ang boses pero hindi na dahil sa takot. Dahil sa pasasalamat. Tumanggo si Lira. Nagulat. Opo, ako po. Lumapit si Ramon, dahan-dahan, parang may takot pa sa sariling katawan. Ma'am Lira, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko babayaran yung nangyari. Sabi ni Doc Nestor kung hindi kayo raw mabilis gumilos noon, baka wala na ako. Napapikit si Lira. Sir Ramon, ginawa lang po namin yung dapat, pero hindi lahat gumagawa ng dapat. Sagot ni Eden, tumulo ang luha. May mga taong titingin lang. Kayo po, kumilos. Sa gilid, naroon si Dr. Nestor. Dumaan lang para kumuha ng chart. Tiningnan niya si Lira, tumanggo. Parang sinasabing, ayan, ito yung bunga. Ma, biglang singit ng panganay ni Ramon, si Jasper Kabiling, 14, mahiyain. Ma, salamat po. Kasi dahil sa inyo, may tatay pa kami. Hindi sumagot si Lira agad. Para siyang nabingi sa bigat ng simpleng salamat. Handog rito, ngumiti siya at yumuko ng bahagya. Alagaan niyo po siya. Saka alagaan niyo rin po sarili niyo. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang si Kiel ay nag-aayos ng mesa. May maliit na kandila, may 2 pandesal at 1 basong gatas. Ma, sabi ni Kiel, mas mature na ang boses kumpara noon. Celebration natin kasi sabi ni Mang Simo, may commendation ka raw sa ospital. Natawa si Lira, gulat. Nako, chismoso talaga si Mang Simo. Hindi chismis. Sabi ni Kiel, itinuro ang papel na nasa bag ni Lira. Isang formal commendation letter mula kay Dr. Hernan, may pirma rin ni Miss Eloisa.
para sa exemplary adherence to infection control and crisis support. Umupo si Lyra. Hinaplos ang papel. Hindi ito milyon, hindi ito mansyon. Pero sa isang janitress na dati tinatawag na matungis, ang papel na ito ay parang bagong pangalan. Sa bintana, rinig pa rin ang tren, rinig pa rin ang mundo. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na siya nakayoko. Hindi na siya laging humihingi ng tawad sa pag-iral niya. At sa loob ng maliit nilang kwarto, sa tabi ng anak niyang mas maayos na humihinga, alam ni Lyra na ang tunay na wakas ay hindi yung araw na tumulong siya sa operasyon, kundi yung mga araw pagkatapos nun kung kailan pinili niyang magbago ang buhay niya. Kahit paunti-unti, kahit mahirap, hanggang sa dumating ang panahon, hindi na siya tinatawanan, kundi kinikilala.